Nagbubukas ang mga pintuan ng langit habang ang mundo ay unti-unting bumabagsak sa kadiliman. Hindi ka ba natatakot sa mga nangyayari ngayon? Ang mga digmaan, salot, taggutom at kalamidad na walang humpay. Ito ang mga palatandaan na matagal nang isinulat sa Biblia. Ngunit, ilan sa atin ang tunay na nakakaintindi? Ang mga propesiya ay hindi lamang mga salita sa isang lumang aklat. Ito ay babala para sa ating henerasyon. Sa bawat balita na iyong binabasa, sa bawat krisis na iyong naririnig, ang mga sinaunang salita ng Biblia ay nagkakatotoo sa harap ng iyong mga mata. Maraming nagsasabing katapusan na ng mundo. Pero alam mo ba kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagiging handa. Ang mga palatandaang ito ay hindi binigay para tayo ay matakot, kundi para tayo ay magising sa katotohanan. Ngayon, habang ang mundo ay nasa bingit ng malaking pagbabago, kailangan mong malaman kung paano basahin ang mga palatandaang ito ng tama. Hindi lahat ng naririnig mo ay katotohanan. Hindi lahat ng nakikita mo ay kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Ang kaalaman na ito ay hindi para sa lahat. Ito ay para sa mga handang buksan ang kanilang isipan at puso sa mensahe na nakatago sa loob ng mga pahina ng Biblia. Kung handa ka ng malaman ang katotohanan, kung handa ka ng maunawaan ang mga palatandaan na hindi nakikita ng karamihan, manatili at alamin kung ano talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol sa panahong ito. Sa mundong puno ng kaguluhan at kawalan ng katiyakan, maraming tao ang naghahanap ng sagot sa mga sinaunang teksto. Ang Biblia, na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, ay naglalaman ng mga propesiya na tila naglalarawan sa ating kasalukuyang panahon. Ngunit paano natin malalaman kung ang mga palatandaang ito ay tunay na nauugnay sa ating panahon? Ang katotohanan ay simpleng ngunit nakakabahala. Ang mga palatandaan ng huling araw ayon sa Biblia ay hindi lamang mga abstract na konsepto, kundi mga konkretong pangyayari na nakikita natin sa araw-araw na balita. Isipin mo, ang mga digmaan sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang mga epidemya at sakit na patuloy na kumakalat, ang mga kalamidad na nagdudulot ng malawakang pinsala, at ang moral na pagbagsak ng lipunan. Ayon sa Mateo, Kabanata 24, sinabi ni Jesus na bago ang kanyang pagbabalik, magkakaroon ng mga digmaan at balita ng digmaan, taggutom, salot, at lindol sa iba't ibang lugar. Hindi ba't ito mismo ang nakikita natin ngayon? Ang mga bansa ay nagbabangayan. Ang mga pagkain ay nagiging kulang sa maraming rehiyon. Ang mga sakit tulad ng COVID-19 ay nagdulot ng pandaigdigang krisis at ang mga natural na kalamidad ay nagpapatuloy na tumindi. Ngunit ang pinakamahalagang palatandaan ay maaaring hindi ang mga pisikal na kalamidad, kundi ang espiritual na kondisyon ng sangkatauhan. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, inilarawan ni Pablo ang mga tao sa huling araw bilang maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mapanlait, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang natural na pagmamahal, walang pagpapatawad, mapanirang puri,
walang pagpipigil sa sarili, mabangis, hindi maibigin sa mabuti, taksil, matigas ang ulo, palalo, maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ngayon, tingnan mo ang iyong paligid. Hindi ba't nakikita mo ang mga taong mas nakatuon sa kanilang sarili kaysa sa kapakanan ng iba? Hindi ba't nakikita mo ang pagkawasak ng pamilya bilang institusyon, ang pagtaas ng karahasan, at ang patuloy na pagbaba ng moral na pamantayan? Ito ay hindi lamang nagkataon. Ito ay isang malinaw na katuparan ng mga propesiya ng Biblia. Subalit may isang mahalagang punto na dapat nating maintindihan. Ang mga palatandaang ito ay hindi ibinigay upang takutin tayo, kundi upang ihanda tayo. Sa Marcos Kabanata 13, sinabi ni Jesus na ibinibigay niya ang mga palatandaang ito upang tayo ay maging handa at mapagbantay. Ang pagkilala sa mga palatandaan ay hindi nangangahulugan na dapat tayong matakot, kundi dapat tayong maging handa. At paano tayo magiging handa? Una, sa pamamagitan ng pag-unawa sa tunay na kahulugan ng mga palatandaang ito. Maraming tao ang mali ang interpretasyon sa mga propesiya ng Biblia na nagdudulot ng hindi kinakailangang takot at kalituhan. Ang mga palatandaan ay hindi ibinigay upang magbigay ng eksaktong petsa ng katapusan, kundi upang ipakita na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Pangalawa, sa pamamagitan ng pamumuhay ayon sa mga turo ng Biblia. Kung naniniwala tayo na ang mga huling araw ay malapit na, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan at dedication sa Diyos. Hindi ito panahon para sa pagpapabaya o pagpapahinga, kundi panahon para sa masigasig na paglilingkod at paghahanda. Pangatlo, sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensahe ng pag-asa sa iba. Ang mensahe ng huling araw ay hindi lamang tungkol sa kapahamakan, kundi tungkol din sa pag-asa. Ang pangako ng pagbabalik ni Kristo ay isang mensahe ng pag-asa para sa lahat ng naniniwala. Ang isa pang mahalagang palatandaan na madalas hindi napapansin ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Sa Ezekiel Kabanata 36 at sa marami pang propesiya, sinabi ng Diyos na titipunin niya ang kanyang mga tao mula sa lahat ng bansa at ibabalik sila sa kanilang sariling lupain. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ang Israel ay muling naitatag bilang isang bansa. Pagkatapos ng halos 2,000 taon na pagkakalat ng mga Hudyo sa buong mundo. Ito ay isang mahalagang palatandaan na hindi dapat balewalain. Gayon din, ang paglaganap ng maling propeta at maling doktrina ay isa pang palatandaan. Sa Mateo Kabanata 24, nagbabala si Jesus tungkol sa mga maling propeta na darating at manloloko ng marami. Sa kasalukuyang panahon, nakikita natin ang paglaganap ng iba't ibang relihiyon, kulto at espiritual na paniniwala na lumalayo sa orihinal na turo ng Biblia. Ang teknolohikal na pag-unlad ay maaari ding ituring na isang palatandaan. Sa Daniel Kabanata 12, sinabi na sa huling panahon, marami ang tatakbo paro't parito at ang kaalaman ay madaragdagan. Sa ating panahon, nakikita natin ang hindi pa nagagawang pag-unlad sa teknolohiya at komunikasyon na nagbibigay daan sa mabilis na pagkalat ng impormasyon at ideya.
Ngunit sa lahat ng mga palatandaang ito, marahil ang pinakamahalagang tandaan ay ang pangangailangan para sa personal na paghahanda. Sa talinghaga ng 10 Birhen sa Mateo Kabanata 25, itinuturo ni Jesus ang kahalagahan ng pagiging handa sa kanyang pagbabalik. 5 sa mga birhen ay matalino at nagdala ng sapat na langis para sa kanilang mga ilawan, habang ang 5 ay mangmang at hindi nagdala ng sapat. Nang dumating ang kasintahang lalaki, ang mga matalinong birhen lamang ang nakahanda at nakapasok sa kasalan. Ang tanong ngayon ay, ikaw ba ay handa? Nakikilala mo ba ang mga palatandaan ng panahon? Naghahanda ka ba para sa pagbabalik ni Kristo? O ikaw ba ay tulad ng mga mangmang na birhen na hindi nakahanda nang dumating ang oras? Hindi ko sinasabi na alam natin ang eksaktong araw o oras ng pagbabalik ni Kristo. Sa katunayan, sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 24 na walang sinuman ang nakakaalam ng araw o oras, kahit ang mga anghel sa langit, kundi ang Ama lamang. Ngunit iniutos niya sa atin na maging mapagbantay at handa. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, may 2 kalamidad na laging nagdudulot ng malawakang takot at pagkasira, ang pagkagutom at salot. Ngunit hindi lamang ito simpleng trahedya ng kalikasan. Ayon sa Biblia, ang mga ito ay malalim na palatandaan ng paparating na paghuhukom, isang babala sa sangkatauhan na kailangan nating magbago at bumalik sa landas ng Diyos. Tingnan natin ang Mateo 24, versikulo 7. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Pansinin ninyo na hindi lamang ito simpleng hula. Ito ay isang tiyak na babala na sa mga huling araw, makikita natin ang pagkagutom na lalala sa buong mundo. Ngayon, marami sa inyo ang maaaring mag-isip, pero may pagkagutom naman noon pa, hindi ba? Tama kayo. Pero ang nakakabahala, mga kapatid, ay ang saklaw at kalubhaan ng pagkagutom na nakikita natin ngayon. Ayon sa United Nations, mahigit 800 milyong tao ang nakakaranas ng gutom sa buong mundo. Isipin ninyo iyon. Halos 1 bilyong kaluluwa ang nahihirapan para lang makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero hindi lang ito tungkol sa mga numero. Ang pagkagutom na ito ay nagaganap sa gitna ng teknolohiyang dapat sanay nagpapahintulot sa atin na mapakain ang buong mundo. May sapat na pagkain para sa lahat, ngunit dahil sa kasakiman, digmaan, at maling pamamahala, milyon-milyon pa rin ang nagugutom. Hindi ba't ito ay palatandaan ng isang mundong lumalayo sa mga aral ng pagmamahalan at pagbabahaginan? At hindi lamang pagkagutom ang binanggit ni Jesus. Kasama rin ang mga salot o mga epidemya at pandemya. Naririnig ko ang ilan sa inyo na nagsasabi, pero natural lang ang mga sakit, hindi ba? Subalit ang tanong ay, bakit nagkakaroon ng mas maraming matinding outbreak sa mga nakaraang dekada? Tingnan natin ang nangyari sa mundo kamakailan lang. Naranasan natin ang COVID-19 na kumalat sa buong mundo. Pumatay ng milyon-milyong tao at nagpabago sa paraan ng ating pamumuhay. Bago iyon, nakita natin ang SARS, MERS, Ebola at Zika. At ngayon may mga bagong banta na lumalabas.
mga antibiotic-resistant bacteria, bagong strain ng influenza, at iba pang mga sakit na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Sa Apokalipsis 6, versikulo 8, mababasa natin ang tungkol sa mga ngabayong maputla na ang pangalan ay kamatayan at sinusundan siya ng Hades. Binigyan sila ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng mundo upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, gutom, kamatayan, at ng mga mababangis na hayop sa lupa. Hindi ba't nakakagulat kung paano ang mga salitang ito na isinulat halos 2,000 taon na ang nakalipas ay tila naglalarawan ng mundo natin ngayon? Ngunit may mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ang mga ito. Sa Levitico 26, versikulo 20, sinabi ng Diyos, "At ang inyong lakas ay mauubos sa wala, sapagkat ang inyong lupain ay hindi magbibigay ng kaniyang bunga, at ang mga punong kahoy sa lupain ay hindi magbibigay ng kanilang bunga." Ito ay isang babala na kapag tayo ay tumalikod sa Diyos, ang mismong lupa at kalikasan ay magiging laban sa atin. At hindi ba ito ang nakikita natin ngayon? Ang climate change ay nagdudulot ng mas matinding tagtuyot sa mga lugar na dati maunlad. Ang mga bagyo at baha ay nagiging mas mapaminsala. Ang mga insekto at peste ay kumakalat sa mga lugar na hindi nila dating tinitirhan, nagdadala ng mga bagong sakit at sumisira ng mga pananim. Ang mga scientifico ay nagbababala na ang pagbabago ng klima ay magdudulot ng mas malawakang pagkagutom sa mga darating na taon. Ang mga rehiyon na umaasa sa agrikultura ay maaring maging hindi na mapananim. Ang mga tubig dagat ay umiinit, pumapatay ng mga isda at sumisira ng mga coral reef na nagsisilbing tirahan ng maraming yamang dagat. Hindi ba't ito ay katuparan ng mga babala sa Biblia? Pero hindi ko sinasabi ito para takutin kayo. Sinasabi ko ito dahil kailangan nating maging handa. Kailangan nating maintindihan na ang mga nangyayaring ito ay hindi lamang aksidente ng kalikasan. Ang mga ito ay may kahulugan. Isang malalim na katotohanan ang inihayag sa Biblia. Ang pagkagutom at salot ay hindi lamang parusa, kundi paalala rin. Paalala na tayo ay may responsibilidad sa isa't isa at sa mundo na ating tinitirhan. Paalala na ang ating mga aksyon ay may konsekwensya. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong sangkatauhan. Ngayon, habang nakikita natin ang mga palatandaang ito, ano ang dapat nating gawin? Una, kailangan nating kilalanin ang mga ito bilang babala. Hindi tayo dapat magbulag-bulagan. Hindi tayo dapat magpatuloy na parabang walang nangyayari. Pangalawa, kailangan nating bumalik sa mga aral ng Biblia tungkol sa pangangalaga sa isa't isa at sa mundo. Sa Deuteronomio 15, versikulo 11, sinabi ng Diyos, "Sapagkat hindi mawawalan ng dukha sa lupain, kaya't iniuutos ko sa iyo na iyong buksan ang iyong kamay sa iyong kapatid, sa iyong dukha at sa iyong nangangailangan sa iyong lupain." Hindi tayo dapat maging sakim sa panahong ito ng krisis. Sa halip, dapat tayong maging mas mapagbigay, mas maawain, at mas handang tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang paraan para maipakita natin na tayo ay tunay na sumusunod sa mga aral ni Kristo.
Pangatlo, kailangan nating manalangin. Manalangin para sa karunungan, para sa paggabay, at para sa proteksyon. Sa Santiago 5, versikulo 16 at 17, sinabi, "Manggagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid." Si Elias ay taong may damdamin na gaya rin natin at nananalangin buong ningas upang huwag umulan. At hindi nga umulan sa ibabaw ng lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Ang panalangin ay hindi lamang para sa ating sariling kaligtasan, kundi para rin sa kaligtasan ng iba. Ito ay paraan para tayo ay makiisa sa plano ng Diyos para sa mundo. Ngunit ang pinakamahalagang dapat nating gawin ay ang ihanda ang ating mga sarili, hindi lamang sa pisikal na paraan, kundi lalo na sa espiritual. Dahil ang mga palatandaang ito ay nagsasabi sa atin na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano ang mga digmaan at kaguluhan sa mundo ay nagpapakita ng isa pang mahalagang palatandaan ng mga huling araw. Ngunit sa ngayon, hayaan ninyong iwanan ko kayo sa isang tanong. Sa gitna ng pagkagutom at salot na ating nakikita, saan kayo nakatayo? Kayo ba ay handa na harapin ang mga hamon ng mga huling araw? O kailangan pa ninyong ihanda ang inyong espiritu para sa darating na paghuhukom? Kapag pinag-uusapan natin ang aklat ng Apokalipsis, marami ang natatakot. Ngunit alam mo ba na ang salitang Apokalipsis sa orihinal na Griego ay nangangahulugang paghahayag o pagbubunyag? Hindi ito tungkol sa takot, kundi sa paghahanda. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng mapa para sa hinaharap. Sa mundong puno ng kaguluhan, ang Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng pangako. May plano ang Diyos. Ngunit hindi sapat na malaman lang ito. Kailangan nating basahin ng tama ang mga palatandaan. Sa Apokalipsis Kapitulo 6 hanggang 8, nakikita natin ang pagbubukas ng 7 selyo. Ang bawat selyo ay nagpapakita ng isang serye ng mga kaganapan na magaganap bago ang pangalawang pagdating ni Kristo. Ang unang 4 na selyo ay kilala bilang 4 na mangangabayo ng Apokalipsis. Puting kabayo, pulang kabayo, itim na kabayo, at maputlang kabayo. Ang puting kabayo ay kwaknawan sa panlilinlang. Sinasabi sa Apokalipsis chapter 6, Maasitron 2, "May nakita akong isang puting kabayo. Ang sakay nito ay may hawak na pana at binigyan siya ng korona." Marami ang nag-aakalang ito ay si Kristo, pero hindi. Ito ay ang Antikristo, ang mapanlinlang na leader na magpapanggap na tagapagligtas ng mundo. Tignan mo ang nangyayari ngayon. May mga leader na nagpapanggap na tagapagligtas, nangangako ng kapayapaan at seguridad, mga sistemang relihiyoso na lumalayo sa tunay na aral ng Biblia. Sa nakaraang 10 taon, nakita natin ang paglitaw ng mga bagong ideolohiya at paniniwala na naglalayo sa tao mula sa Diyos. Ang mga social media ay naging platform para sa mga maling doktrina na kumakalat ng napakabilis. Ang pulang kabayo naman ay kumakatawan sa digmaan. Ayon sa Apokalipsis 6:4, lumabas ang isa pang kabayo, pula ang kulay. Ang nakasakay dito ay binigyan ng kapangyarihang mag-alis ng kapayapaan sa mundo upang magsipagpatayan ang mga tao.
Hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Ang mga tensyon sa pagitan ng mga bansa ay tumataas. Ang Middle East ay patuloy na nagkakaroon ng mga kaguluhan. Ang Russia at Ukraine, ang tensyon sa South China Sea, at ang banta ng nuclear warfare. Isipin mo ito. Mula noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon na tayo ng mahigit 100 armed conflict sa buong mundo. At sa nakaraang 5 taon lamang, nakita natin ang pagtaas ng mga tensyon na maaaring magdala sa atin sa bingit ng ikatlong digmaang pandaigdig. Ngayon, ang itim na kabayo ay kumakatawan sa taggutom at kakulangan sa ekonomiya. Ayon sa Apokalipsis chapter 6:6, may narinig akong parang tinig mula sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, "Isang takal na trigo sa isang araw na sahod at 3 takal na sebada sa isang araw na sahod, at huwag mong sirain ang langis at alak." Ito ay nagsasabi ng matinding inflation at kakulangan sa pagkain. Hindi ba't ito ang nangyayari ngayon? Ang pandemyang COVID-19 ay nagdulot ng malaking epekto sa global economy. Ang inflation rate sa maraming bansa ay nasa pinakamataas na antas sa loob ng maraming dekada. Ang supply chain disruptions, ang pagtaas ng presyo ng langis, at ang kakulangan sa pagkain ay nagdudulot ng kahirapan sa maraming tao. Sa Pilipinas mismo, nakita natin kung paano tumaas ang presyo ng bigas, ng mga bilihin, at kung paano nahirapan ang maraming pamilya na makaraos sa araw-araw. Ang mga sakuna tulad ng bagyo at lindol ay lalong nagpapahirap sa sitwasyon. Ang maputlang kabayo naman ay kumakatawan sa kamatayan at salot. Sa Apokalipsis chapter 6:8, sinasabi, "May nakita akong kabayong maputla. Ang pangalan yung nakasakay dito ay Kamatayan, at ang Hades ay sumusunod sa kanya." Ito ay kumakatawan sa mga sakit, pandemya, at mga natural na sakuna. Naranasan natin ang COVID-19 pandemic na kumitil sa buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Pero hindi lang ito. May mga bagong sakit na lumalabas tulad ng mpox, avian flu, and iba pang mga virus na maaring maging sanhi ng susunod na pandemiyang global. Ang climate change ay nagdudulot din ng mas matinding mga natural na sakuna. Mas malakas na mga bagyo, mga wildfire, baha, at tagtuyot. Ang ikalimang selyo ay nagpapakita ng mga martir na namatay dahil sa kanilang pananampalataya. Sa Apokalipsis chapter 6:9-10, nakikita natin ang mga kaluluwang pinatay dahil sa salita ng Diyos. Sila ay humihingi ng katarungan. Sa kasalukuyan, ang pag-uusig sa mga Kristiyano ay patuloy na nangyayari sa maraming bahagi ng mundo. Sa North Korea, China, Afghanistan, Somalia, at marami pang ibang bansa, ang mga mananampalataya ay nahaharap sa diskriminasyon, pagkabilanggo, at maging kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya. Ayon sa mga organisasyong nagmo-monitor sa religious persecution, mahigit 50 milyong Kristiyano ang nakakaranas ng matinding pag-uusig sa buong mundo. Ito ay isang palatandaan na hindi natin dapat balewalain. Ang ika-6 na selyo
ay nagpapakita ng matinding mga natural na sakuna. Sa Apokalipsis chapter 6, 12-14, mababasa natin, nagkaroon ng malakas na lindol. Umitim ang araw na parang damit na maitim at namula ang buwan na parang dugo. Nangahulog sa lupa ang mga bituin sa langit. Ang langit ay nawala na parang narolyo na papel. Hindi ba't nakikita natin ang pagtaas ng bilang at intensity ng mga natural na sakuna? Ang mga lindol sa Turkey at Syria, ang mga bagyo sa Atlantic at Pacific, ang mga wildfire sa Australia at California, ang mga baha sa Pakistan at China. Ang mga siyentipiko mismo ay nababahala sa unprecedented na pagbabago ng klima na nagdudulot ng mga kaganapang ito. Ang ikapitong selyo ay nagbubukas sa 7 trumpeta na nagdadala ng mas matinding paghatol. Ito ay nagpapakita na ang mga kaganapan ay patuloy na lalala habang papalapit tayo sa pangalawang pagdating ni Kristo. Pero may isang mahalagang punto na dapat nating maintindihan. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng mga propesiyang ito para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Sa Apokalipsis 1:3, sinasabi, mapalad ang nagbabasa at ang nakikinig sa mga salita ng propesiyang ito at sumusunod sa mga nakasulat dito, sapagkat malapit na ang panahon. Ang mga palatandaang ito ay hindi para sa ating takutan, kundi para sa ating paghandaan. Ang tanong ay, paano tayo maghahanda? Una, kailangan nating makilala ang katotohanan. Sa panahon ng fake news at misinformation, mahalagang bumalik tayo sa salita ng Diyos. Ang Biblia ang ating gabay sa gitna ng kaguluhan. Pangalawa, kailangan nating maging matatag sa ating pananampalataya. Ang Apokalipsis 14:12 ay nagsasabi, dito makikita ang pagtitiyaga ng mga banal, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. Pangatlo, kailangan nating ipalaganap ang mensahe ng pag-asa. Ang Apokalipsis ay nagtatapos hindi sa pagkawasak, kundi sa panibagong paglikha, isang bagong langit at bagong lupa, kung saan wala ng luha, kamatayan, o paghihirap. Sa gitna ng mga palatandaang ito, ang pinakamahalagang mensahe ng Apokalipsis ay ito. Si Hesukristo ay magbabalik at siya ay magwawagi. Ang tanong ay, handa ka na ba? Sa ating panahon ngayon, hindi maikakaila ang mabilis na pagbabago ng ating lipunan. Ang mga bagay na dating itinuturing na karumal-dumal ay ngayon ay tinatanggap na bilang normal. Mapapansin ninyo ba kung paano unti-unting nagbabago ang pananaw ng mundo tungkol sa pamilya? Ang institusyon ng pamilya, na siyang pundasyon ng lipunan, ay patuloy na nasisira sa harap ng ating mga mata. Ayon sa Biblia, isa ito sa mga pinakamalinaw na palatandaan ng mga huling araw. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, talata 1-5, mababasa natin, datapuat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, mga walang utang na loob, mga walang kabanalan. Pansinin ninyo ang mga salitang
masuwayin sa mga magulang, at walang utang na loob. Hindi ba't ito ang ating nasasaksihan sa kasalukuyang henerasyon? Ang paggalang sa mga nakatatanda ay halos naglaho na. Ang mga bata ngayon ay mas nakatuon sa kanilang mga gadget kaysa sa pakikipag-usap sa kanilang mga magulang. Ang pagsuway ay hindi na itinuturing na kasalanan kundi isang paraan ng pagpapahayag ng sarili. Naalala ko ang isang pag-aaral na isinagawa ng isang unibersidad sa Amerika na nagpapakita na ang average na oras ng pakikipag-usap ng mga magulang sa kanilang mga anak ay bumaba mula sa 35 minuto kada araw noong mga taong 70 tungo sa 5 minuto lamang sa kasalukuyan. 5 minuto lamang. Paano mabubuo ang matatag na relasyon sa loob ng 5 minuto? Ngunit hindi lamang ito tungkol sa oras. Ito ay tungkol din sa kalidad ng relasyon. Ang awtoridad ng mga magulang ay patuloy na nababawasan. Ang mga batas sa ilang bansa ay nagbibigay ng mas maraming karapatan sa mga bata habang binabawasan ang kapangyarihan ng mga magulang na disiplinahin sila. Sa ilang lugar, ang simpleng pagpalo sa puwit ng iyong anak ay maaaring humantong sa pagkakasuhan ka ng pang-aabuso sa bata. Kasabay nito, ang kahulugan mismo ng pamilya ay nagbabago. Ang tradisyonal na pamilya na binubuo ng isang ama, isang ina, at mga anak ay hindi na itinuturing na pamantayan. Sa halip, ang lipunan ay nagtataguyod ng iba't ibang uri ng pamilya na hindi kailanman inilalarawan sa Biblia bilang bahagi ng plano ng Diyos. Sa Mateo Kabanata 24 talata 11, sinabi ni Jesus, "Datapuwat sa aba ng mga nagdadalang tao at ng mga nagpapasuso sa mga araw na yaon." Bakit niya ito sinabi? Dahil alam niya na sa mga huling araw, ang mga pamilya ay magdurusa ng lubos. Ang mga ina ay magkakaroon ng mas mahirap na panahon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak sa isang mundo na puno ng kasamaan at panganib. Kasabay ng pagkasira ng pamilya ay ang pagbagsak ng moralidad. Ang mga bagay na dating itinuturing na nakakahiya ay ngayon ay ipinagmamalaki na. Ang kahalayan ay ipinapakita sa halos bawat pelikula, palabas sa telebisyon at advertisement. Ang pornografiya ay naging napakadaling ma-access na kahit mga bata ay nalantad dito sa murang edad. Sa mga taga-Roma, Kabanata 1 talata 26 hanggang 28, sinabi ni Pablo, "Kaya't ibinigay sila ng Diyos sa mga mahahalay na pita, sapagkat pati ang kanilang mga babae ay nagpalit ng likas na gamit sa yaong labag sa kalikasan. Gayon din naman ang mga lalaki na iniwan ang likas na gamit ng babae ay nagnais sa isa't isa. Ang mga lalaki ay gumagawa ng kahalayan sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili ng kaparusahang nararapat sa kanilang kamalian." Ang talatang ito ay naglalarawan ng isang lipunan na tumalikod sa natural na kaayusan ng Diyos. Hindi ba't ito ang ating nakikita sa kasalukuyan? Ang mga bagay na dating itinuturing na kasalanan ay ngayon ay ipinagdiriwang bilang karapatan at kalayaan. Ang media ay may malaking papel sa pagbabagong ito. Sa bawat pelikula, palabas sa TV, o kanta, ang mensahe ay palaging sundin ang iyong puso o gawin mo kung ano ang magpapasaya sa iyo. Walang binabanggit tungkol sa moralidad, tungkol sa tama at mali,
o tungkol sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Ang resulta? Isang lipunan na nakatuon sa sarili, na naghahanap ng kasiyahan sa halip na kabanalan. Isang lipunan na hindi na naniniwala sa absoluto, kundi sa katotohanan na maaaring magbago depende sa pakiramdam o opinyon ng isang tao. Ang pagbagsak ng moralidad ay humahantong din sa pagtaas ng krimen at karahasan. Kapag walang malinaw na pamantayan ng tama at mali, ang mga tao ay madaling magagawa ang anumang bagay na kanilang naisin. Kung ang buhay ay walang intrinsic na halaga dahil lamang ito ay produkto ng random na proseso ng evolution, bakit hindi ito kunin kung ito ay makakabenepisyo sa iyo? Sa Mateo, Kabanata 24, talata 12, sinabi ni Jesus, "At dahil sa paglago ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hindi ba't ito ang ating nasasaksihan? Ang kawalan ng malasakit sa kapwa, ang pagtaas ng karahasan, ang paglaganap ng kasakiman at pag-iisip para sa sarili lamang? Ngunit may pag-asa pa rin. Sa kabila ng lahat ng mga palatandaang ito, ang Diyos ay patuloy na kumikilos. Siya ay patuloy na naghahanap ng mga taong handang manindigan para sa katotohanan, kahit na ang buong mundo ay tumatalikod dito." Sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talata 2, sinabi ni Pablo, "At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti at kaaya-aya at sakdal na kalooban ng Diyos." Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinawag hindi upang sumunod sa agos ng mundo, kundi upang maging ilaw sa gitna ng kadiliman. Tayo ay dapat manindigan para sa katotohanan ng Diyos, kahit na ito ay hindi popular o politically correct. Kaya habang nakikita natin ang mga palatandaang ito ng pagkasira ng pamilya at pagbagsak ng moralidad, hindi tayo dapat matakot o mawalan ng pag-asa. Sa halip, dapat tayong maging mas determinado na ipamuhay ang ating pananampalataya, na ipakita sa mundo na may ibang paraan, ang paraan ng Diyos. Ngunit, ang tanong ay, paano tayo makakapanindigan sa gitna ng ganitong lipunan? Paano natin mapoprotektahan ang ating mga pamilya mula sa mga impluwensyang ito? At paano tayo makakatulong na ibalik ang moralidad sa ating lipunan? Sa ating paligid ngayon, makikita natin ang hindi may kakaila na mga palatandaan ng huling panahon. Ayon sa Biblia, bago ang ikalawang pagdating ni Hesukristo, magkakaroon ng maraming kalamidad at pangyayaring magbibigay babala sa sangkatauhan. Ang mga ito ay hindi lamang simpleng sakuna, kundi mga malalim na senyales na dapat nating bigyang pansin. Tingnan natin ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Ang mga lindol ay lalong tumitindi at dumarami. Noong nakaraang 20 taon lamang, naranasan natin ang ilan sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng mundo. Sa Japan, Haiti, Indonesia, Nepal, maging dito sa Pilipinas, nagdusa ang marami dahil sa mapaminsalang puwersa ng mga lindol na ito. Hindi ba't sinabi sa Mateo, Kabanata 24, talata 7,
sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang pagdami ng mga lindol ay hindi lamang nagkataon. Ito ay isang malinaw na palatandaan na ating inaasahan ayon sa salita ng Diyos. Ngunit hindi lamang ito ang dapat nating bigyang pansin. Ang pagbabago ng klima ay nagdudulot din ng matinding pinsala sa ating mundo. Ang mga bagyo ay lalong tumitindi, ang mga tagtuyot ay mas mahaba, at ang mga pagbaha ay mas mapaminsala. Sa kasaysayan ng mundo, hindi pa tayo nakaranas ng ganitong bilis na pagbabago sa ating kapaligiran. Ngunit hindi lamang sa kalikasan makikita ang mga palatandaan. Tingnan natin ang lipunan. Ang moralidad ay patuloy na bumababa. Ang mga bagay na dating itinuturing na masama ay ngayon ay tinatanggap na at ipinaglalaban pa. Ang karahasan ay laganap na sa ating mga kalsada, paaralan, at maging sa ating mga tahanan. Ang kawalan ng respeto sa kapangyarihan, sa magulang, at sa kapwa ay nakakabahala. Hindi ba't sinabi sa 2 Timoteo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 5, "Datapuat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga palalo, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang, walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong paggiliw, mga walang kasunduan, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga taksil, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa mga maibigin sa Diyos." Hindi ba't ito ang eksaktong larawan ng ating lipunan ngayon? Ang mga tao ay nagiging mas makasarili, mas maibigin sa materyal na bagay kaysa sa espiritual na bagay. Ang paggalang sa Diyos ay unti-unting nawawala, at ang mga tao ay mas pinipili ang kanilang sariling kagustuhan kaysa sa kalooban ng Diyos. Ang teknolohiya, bagaman nagdudulot ng maraming kaginhawaan, ay nagbubukas din ng pintuan para sa mas malawak na pagkalat ng kasamaan. Sa pamamagitan ng internet at social media, ang mga maling doktrina ay madaling kumakalat. Ang mga kabataan ay nalalantad sa mga imahe at ideya na sumisira sa kanilang pananampalataya at moralidad. Ang Biblia ay nagsasabi sa Daniel Kabanata 12, talata 4, "Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito, at ang kaalaman ay lalago." Hindi ba't ito ang ating nakikita ngayon? Ang kaalaman ay dumadami. Ang teknolohiya ay umuunlad ng mabilis. Ngunit kasabay nito, ang pagkalat din ng kasamaan at kawalang pananampalataya. Ang isa pang malinaw na palatandaan ay ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Noong taong 1948, ang Israel ay muling naitatag bilang isang bansa matapos ang halos 2,000 taon na pagkawala. Ito ay isang katuparan ng propesiya sa Ezekiel, Kabanata 36, talata 24.
sapagkat kukunin ko kayo sa mga bansa at pipisanin ko kayo mula sa lahat ng mga lupain at dadalhin ko kayo sa inyong sariling lupain. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa kanilang lupang pinangakuan ay isang malinaw na palatandaan na ang huling panahon ay malapit na. Ang tensyon sa gitnang silangan ay patuloy na tumitindi. Ang Israel ay napapaligiran ng mga bansang nais siyang wasakin. Ang mga digmaan at balita ng digmaan ay laganap sa rehiyon. Ito ay tugma sa sinabi ni Jesus sa Mateo Kabanata 24, talata 6. At makaririnig kayo ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong mag-ulumihanan, sapagkat kinakailangang mangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Datapuat, hindi pa ang wakas. Ang paglaganap ng mga nakakahawang sakit ay isa ring palatandaan na binanggit sa Biblia. Sa nakaraang ilang taon, nakaranas tayo ng iba't ibang epidemya at pandemya, tulad ng COVID-19 na nagdulot ng malawakang pagkamatay at pagkasira ng ekonomiya sa buong mundo. Si Jesus ay nagbabala sa Lucas Kabanata 21, talata 11, at magkakaroon ng mga malakas na lindol, at sa iba't ibang dako'y magkakagutom at magkakaroon ng mga salot. Ang pagdami ng mga maling propeta at maling doktrina ay isa pang palatandaan ng huling panahon. Maraming tao ngayon ang nag-aangkin na sila ay may espesyal na mensahe mula sa Diyos. Ngunit ang kanilang mga turo ay hindi naaayon sa Biblia. Si Jesus ay nagbabala sa Mateo Kabanata 24, talata 12. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang lahat ng mga palatandaang ito ay nagpapakita na ang huling panahon ay malapit na. Ngunit hindi ito dapat maging dahilan para matakot, kundi para maghanda. Ang Biblia ay hindi lamang nagbibigay ng babala tungkol sa mga palatandaan ng huling panahon, kundi nagbibigay din ng pag-asa at panghihikayat sa mga mananampalataya. Sa ating paglalakbay, sa pag-unawa sa mga palatandaan ng huling panahon, kailangan nating harapin ang isang katotohanan na maaring mahirap tanggapin para sa marami. Ang paghihirap at pagsubok ay hindi lamang mga pangyayari na nagaganap sa mundo, kundi mga mahahalagang senyal na binanggit sa Biblia bilang bahagi ng mga huling araw. Maraming talatang nagpapatunay nito, tulad ng sa Mateo Kabanata 24, talata 9, kung saan sinabi ni Jesus, "Sa panahong iyon ay ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan." Hindi ito isang pangako ng komportableng buhay para sa mga mananampalataya, kundi isang babala na may darating na mga pagsubok. Ang katotohanan ay, sa kasaysayan ng mundo, hindi pa tayo nakakita ng ganitong antas ng pag-uusig sa mga Kristiyano tulad ng nakikita natin ngayon. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang organisasyon na sumusubaybay sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa buong mundo, tinatayang mahigit 300 milyong Kristiyano ang nakakaranas ng matinding pag-uusig dahil sa kanilang pananampalataya. Isipin mo yan, 300 milyon. Ito ay isang bilang na mahirap isipin. Sa mga bansang tulad ng North Korea, Afghanistan, Somalia, Libya, Yemen,
Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran at India. Yang mga Kristiyano ay nakakaranas ng mga karahasan, pagkawala ng trabaho, pagkawala ng tahanan, pagkabilanggo, at maging kamatayan dahil lamang sa kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Sa Nigeria lamang, libu-libong Kristiyano ang pinapatay taon-taon dahil sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang pag-uusig ay hindi lamang nangyayari sa mga bansang ito. Kahit sa mga bansang dating kilala bilang Kristiyanong bansa, nakikita natin ang pagtaas ng pagsasantabi at pagtatanggal ng mga Kristiyanong paniniwala mula sa pampublikong espasyo. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na makitid ang isip, mapanghusga, o hindi nakaugnay sa modernong lipunan. Ang mga negosyong pagmamay-ari ng mga Kristiyano ay pinagmumulta o isinasara dahil sa pagtanggi nilang lumahok sa mga aktibidad na sumasalungat sa kanilang pananampalataya. Ang tanong ay, bakit ito nangyayari? Bakit pinahihintulutan ng Diyos ang gayong paghihirap? Ang Biblia ay malinaw sa puntong ito. Sa unang Pedro Kabanata 4, talata 12-13, sinasabi sa atin, "Mga minamahal, huwag ninyong ipagtataka ang mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo. Nawaring isang bagay na di pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo. Ngunit, magalak kayo yamang kayo'y nakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo, upang kayo'y matuwarin naman at magalak sa pagkahayag ng kaniyang kaluwalhatian." Ang paghihirap ay hindi isang tanda na iniwan tayo ng Diyos. Ito ay isang tanda na tayo ay nasa tamang landas. Ito ay isang pagkakataon para ipakita ang ating katapatan at pananampalataya sa gitna ng kahirapan. Tandaan natin ang mga salita ni Jesus sa Juan, Kabanata 16, talata 33. "Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa mundo ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang mundo." Ngunit ang paghihirap ay hindi lamang para sa mga mananampalataya. Ang Biblia ay nagsasalita rin tungkol sa pangkalahatang paghihirap na darating sa mundo sa mga huling araw. Sa Mateo Kabanata 24, talata 21, sinabi ni Jesus, "Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula sa pasimula ng mundo hanggang ngayon, at hindi na mangyayari pa." Ang mga kalamidad na natural tulad ng mga lindol, bagyo, tagtuyot, at mga sakuna ay patuloy na dumarami at tumitindi sa buong mundo. Ayon sa mga siyentipiko, ang mga ekstremong pangyayaring pangklima ay tumataas ng 20 hanggang 30% sa nakalipas na mga dekada. Ang mga epidemya at pandemya tulad ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakang kamatayan at pagkagambala sa buong mundo. Ang mga digmaan at kaguluhan ay patuloy na lumalala, na may mga tensyon sa pagitan ng mga bansa tulad ng Russia at Ukraine, Israel at mga bansang Arab, at ang patuloy na banta ng terorismo. Ang mga kaguluhang panlipunan, kawalan ng katarungan, at karahasan ay laganap sa maraming bahagi ng mundo. Ang ekonomikong kawalan ng katiyakan, mataas na implasyon, at mga krisis sa pananalapi ay nagdudulot ng kahirapan at paghihirap para sa bilyon-bilyong tao
sa buong mundo. Ang kawalan ng pagkain at tubig ay nagiging mas malala sa maraming rehiyon at ang mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip ay umabot na sa antas ng epidemya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may mensahe ng pag-asa. Seki. Lukas Kabanata 21, talata 28. Sinabi ni Jesus, "Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, tumingala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo, sapagkat ang inyong katubusan ay nalalapit na." Ang paghihirap at pagsubok ay hindi ang huling kabanata. Ang mga ito ay mga senyal na ang plano ng Diyos ay nagaganap at ang kanyang pangako ng katubusan ay malapit nang matupad. Bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat matakot sa mga paghihirap na ito. Sa halip, dapat nating gamitin ang mga ito bilang pagkakataon upang patatagin ang ating pananampalataya, maging patotoo sa iba, at ihanda ang ating mga sarili para sa pagbabalik ni Kristo. Paano natin haharapin ang mga paghihirap na ito? Una, dapat nating tanggapin na ang paghihirap ay bahagi ng buhay Kristiyano. Sa mga gawa, Kabanata 14, talata 22. Sinabi ni Pablo at Bernabe sa mga disipulo, "Sa pamamagitan ng maraming kapighatian, tayo ay dapat pumasok sa kaharian ng Diyos." Pangalawa, dapat nating gamitin ang mga paghihirap bilang pagkakataon para lumago sa ating pananampalataya. Sa Santiago Kabanata 1, talata 2-4, mababasa natin, "Mga kapatid ko, ituring ninyong lubos na kagalakan kapag kayo'y nakakaranas ng iba't ibang pagsubok. Yamang alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis, at hayaang gumawa ng lubusan ang pagtitiis, upang kayo'y maging ganap at buo na walang kakulangan sa anumang bagay." Pangatlo, dapat tayong maging handa na tumayo para sa ating pananampalataya, kahit na ito ay nangangahulugan ng paghihirap. Sa Mateo Kabanata 16, talata 24-25, sinabi ni Jesus, "Kung sino man ang nais sumunod sa akin, dapat niyang itanggi ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang naghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makatatagpo nito." Sa panahong ito, nakikita natin ang isang nakababahalang takbo sa mundo ng pananampalataya. Hindi lang ito simpleng pagbabago, kundi isang malawakang pagtalikod sa tunay na paniniwala at paglago ng mga maling doktrina na nagdudulot ng kalituhan at pagkakahati-hati sa mga komunidad ng mga mananampalataya. Ang Biblia ay malinaw na nagbabala tungkol sa panahong ito. Sa Mateo Kabanata 24, talata 11, mababasa natin, "At maraming huwad na propeta ang lilitaw at gagabayan ang marami sa pagkaligaw." Ito ay hindi lang simpleng hula, kundi isang malinaw na babala na nakikita natin ngayon sa ating paligid. Tingnan natin ang nangyayari sa maraming simbahan sa buong mundo. Dati-rati, ang mga pastor at ministro ay nagtuturo ng purong salita ng Diyos, ngunit ngayon marami sa kanila ang nagtuturo ng mensaheng feel-good na hindi na naaayon sa tunay na aral ng Biblia.
Ang prosperity gospel o ang pagtuturo na ang kayamanan at kaginhawahan ay palatandaan ng pagpapala ng Diyos ay laganap na. Pero isipin natin, si Jesus ba ay namuhay sa kayamanan? Hindi ba't sinabi niya na ang mga lobo ay may lungga at ang mga ibon sa himpapawid ay may pugad? Ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpatungan ng kanyang ulo? Maraming mga mangangaral ngayon ang nangangako ng kayamanan at kaginhawahan, pero hindi nila binabanggit ang tungkol sa pagtitiis, pagsasakripisyo at pagdadala ng krus na malinaw na itinuro ni Jesus. Ito ay nagdudulot ng isang henerasyon ng mga mananampalataya na madaling mawalan ng pananampalataya kapag dumating ang pagsubok at kahirapan. Hindi lang iyan, kundi nakikita rin natin ang pagtaas ng mga celebrity pastor na mas nakatuon sa kanilang sariling kasikatan at impluensya kaysa sa pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo. Marami sa kanila ang nagiging mas mahilig sa pagkakaroon ng malaking kongregasyon, makabagong pasilidad, at malalaking donasyon kaysa sa pagsunod sa mga yapak ni Kristo. Ang social media ay nagpapalakas pa sa ganitong uri ng pananampalataya. Sa Instagram at Facebook, nakikita natin ang mga pastor na nagpapakita ng kanilang mamahaling kotse, mga designer na damit, at luho sa buhay. Pero sino nga ba ang modelo nila? Si Jesus, na naghugas ng paa ng kanyang mga disipulo? O ang makamundong konsepto ng tagumpay? Ang isa pang nakababahala ay ang pagtaas ng customized Christianity, kung saan ang mga tao ay pumipili lang ng mga bahagi ng Biblia na gusto nilang sundin habang iniiwan ang mga bahaging hindi komportable para sa kanila. Halimbawa, maraming nagsasabing sila ay Kristiyano pero hindi naniniwala sa ilang fundamental na aral ng pananampalataya tulad ng pagkabuhay na muli ni Jesus o ang kanyang pagka-Diyos. Sa ikalawang Timoteo, Kabanata 4, talata 3-4 sinabi ni Pablo, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila matitiis ang wastong aral. Sa halip, upang masunod ang kanilang sariling pagnanasa, sila'y magtitipon ng mga gurong magtuturo sa kanila ng mga bagay na nais nilang marinig. Tatalikdan nila ang katotohanan at babaling sa mga kathang-isip. Hindi ba't ito mismo ang nakikita natin ngayon? Ang mga tao ay naghahanap ng mga pastor na magsasabi sa kanila ng mga bagay na gusto nilang marinig. Na ang kasalanan ay hindi naman masyadong seryoso. Na ang Diyos ay laging nagpapatawad kahit walang tunay na pagsisisi. Na ang langit ay para sa lahat kahit anong paniniwala pa man. Ang pagkawasak ng pananampalataya ay hindi nangyayari sa pamamagitan ng isang malaking pagbabago, kundi sa pamamagitan ng maliliit na kompromiso. Tulad ng tubig na unti-unting dumadaloy sa isang bangka, ang mga maling doktrina ay unti-unting pumapasok sa simbahan hanggang sa ito ay lubusang lumubog. Pero may pag-asa pa rin. Sa gitna ng lahat ng ito, may mga mananampalataya pa rin na nanatiling tapat sa tunay na ebanghelyo. May mga pastor pa rin na handang manindigan para sa katotohanan kahit na ito ay hindi popular. May mga komunidad pa rin ng mga mananampalataya na nagsisikap na mamuhay ayon sa tunay na turo ng Biblia. Ang tanong ay, ikaw? Nasaan ka sa lahat ng ito? Ikaw ba ay isa sa mga nahuhumaling sa mga huwad na propeta ng kasalukuyang panahon? O ikaw ba ay naninindigan para sa katotohanan kahit ito ay hindi komportable?
Ang panahon ng panlilinlang ay hindi bago. Mula pa noong unang panahon, may mga taong nagsisikap na baluktutin ang salita ng Diyos para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit, ang natatanging katangian ng ating panahon ay ang bilis at lawak ng pagkalat ng mga maling doktrina, salamat sa teknolohiya at social media. Kailangan nating maging mapanuri at laging sumusuri sa lahat ng tinuturo sa atin. Tulad ng sinabi sa unang Tesalonika Kabanata 5, talata 21, suriin ninyo ang lahat ng bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Sa kasalukuyang panahon, kitang-kita natin ang mabilis na pagbabago ng moralidad sa ating lipunan. Hindi na ito ang lipunang kilala natin noong tayo'y mga bata pa. Ang mga bagay na dating itinuturing na kahiyahiya at lihim ay ngayon ay ipinagmamalaki at ipinapakita sa publiko. Ang mga tradisyonal na pagpapahalaga na nagsilbing pundasyon ng maayos na lipunan ay unti-unting nawawala at pinapalitan ng mga bagong ideya na taliwas sa aral ng Biblia. Tingnan ninyo ang ating mga kalye, ang ating mga paaralan, ang ating mga tahanan. Ang mga batang edad 12 hanggang 14 ay nagsusuot na ng damit na halos wala nang natatakpan. Ang mga magulang, sa halip na turuan ang kanilang mga anak ng kabutihan at pagpipigil, ay hinahayaan silang sumunod sa agos ng modernong kaisipan. Nasaan na ang hiya? Nasaan na ang dangal? Ang Biblia ay malinaw na nagbababala tungkol sa panahong ito. Sa Isayas Kabanata 50, talata 9 hanggang 14, sinasabi, kaya't malayo sa amin ang katarungan, at hindi kami inaabot ng katuwiran. Kami ay naghihintay ng liwanag, ngunit narito ang kadiliman. Ng liwanag, ngunit kami ay lumalakad sa kadiliman. Kami ay nanghahapay sa pader na parang mga bulag, at kami ay nanghahapay na parang walang mga mata. Kami ay natitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa takip silim. Kami ay nasa gitna ng mga malakas na tao, ay parang mga patay. Hindi ba't ito ang nangyayari ngayon? Tayo ay naghahanap ng liwanag, ngunit lumalakad tayo sa kadiliman. Ang mga tao ay hindi na marunong kumilala ng tama at mali. Ang dating malinaw na hangganan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan ay naging malabo at maraming naguguluhan. Tingnan ninyo ang ating mga palabas sa telebisyon, ang mga pelikula, ang mga awitin. Puno ng kahalayan, karahasan, at imoralidad. Ang mga kabataan ay naglalaan ng maraming oras sa panonood ng mga ito kaysa sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi na nakapagtataka kung bakit marami ang nalilito sa pagitan ng tama at mali. Sa Mateo Kabanata 24, talata 12, sinabi ni Jesus, at sapagkat lalago ang kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Hindi ba't ito ang nangyayari sa ating panahon? Ang pag-ibig sa kapwa, sa pamilya, at sa Diyos ay unti-unting napapalitan ng pag-ibig sa sarili, sa material na bagay, at sa kasiyahan. Ang pag-ibig sa pera ay naging ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ang mga tao ay handang gawin ang lahat, kahit ang manloko at manakit ng kapwa, para lang makamit ang kanilang material na hangarin. Ang mga relasyon ay nasasakripisyo, ang mga pangako ay nakakalimutan,
at ang mga prinsipyo ay naitatabi. Sa Galasya Kabanata 5, talata 17 hanggang 21, binanggit ang mga gawa ng laman: pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagtatalo, paninibugho, pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, pagkakapartido, inggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Hindi ba't ito ang mga bagay na nakikita natin sa ating lipunan ngayon? Ang pakikiapid at pangangalunya ay hindi na itinuturing na kasalanan ng marami. Ang mga relasyon ay nagiging pansamantala at madaling palitan. Ang pagiging tapat sa asawa ay naging katatawanan para sa ilan. Ang diborsyo at hiwalayan ay naging karaniwan. Ang mga pamilya ay nagkakawatak-watak. Ang pagpapakasasa sa mga bagay na makamundo ay naging normal. Ang pagkalulong sa alak, droga, at iba pang bisyo ay laganap. Ang mga tao ay naghahanap ng kasiyahan sa mga bagay na pansamantala lamang at hindi nagbibigay ng tunay na kaligayahan. Ang pagkakapartido at pagtatalo ay makikita sa lahat ng antas ng lipunan. Ang pagkakaisa ay nawawala. Ang mga tao ay naghahati-hati ayon sa kanilang paniniwala, politika, at pansariling interes. Ang pagmamalasakit sa kapwa ay napapalitan ng pagkamakasarili. Ang mga bagay na ito ay hindi lamang nangyayari sa ibang bansa. Dito mismo sa ating bansa, nakikita natin ang mga palatandaang ito. Ang ating lipunan ay unti-unting bumabago at hindi sa mabuting paraan. Ngunit may pag-asa pa. Ang Biblia ay hindi lamang nagbababala tungkol sa panahong ito. Ito ay nagbibigay din ng solusyon. Isaias Kabanata 55, talata 6 hanggang 7, sinasabi, "Hanapin ninyo ang Panginoon samantalang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Talikuran niyang masama ang kaniyang lakad at ng taong hindi matuwid ang kaniyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at siya'y kahahabagan niya. At sa ating Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana." Hindi pa huli ang lahat. Maaari pa tayong bumalik sa tamang landas. Maaari pa nating ituwid ang ating mga hakbang at sundin ang mga aral ng Biblia. Maaari pa nating ibalik ang mga tradisyonal na pagpapahalaga na nagbibigay ng karangalan sa Diyos at nagpapatibay sa ating lipunan. Ngunit kailangan nating kumilos ngayon. Hindi tayo dapat magpaliban pa. Ang bawat araw na dumaraan ay isang araw na hindi na maibabalik. Ang bawat pagkakataong nasasayang ay isang pagkakataong hindi na muling darating. Kaya't habang may panahon pa, habang tayo'y nabubuhay pa, gamitin natin ito upang gumawa ng kabutihan. Turuan natin ang ating mga anak ng tamang pagpapahalaga. Ipakita natin sa kanila ang tamang landas. Maging halimbawa tayo ng mabuting Kristiyano. Kapansin-pansin sa ating lipunan ngayon ang mabilis na pagbaba ng mga moral na halaga. Sa bawat sulok ng mundo, nakikita natin ang lumalaking pagsuway sa mga utos ng Diyos. Ang mga prinsipyong moral na dating pinahahalagahan ay unti-unting nawawala. At karamihan sa mga tao ay hindi na binibigyang pansin ang banal na mga turo. Isipin mo ang ating paligid. Ang karahasan ay tumataas sa mga kalye.
Ang mga krimen ay laganap na sa maraming komunidad. Ang kawalan ng respeto sa buhay ay nakakabahala. Araw-araw sa balita, naririnig natin ang tungkol sa mga pagpatay, pangingidnap, at iba't ibang uri ng pang-aabuso. Hindi ba't ito ay malinaw na paglabag sa utos ng Diyos na huwag kang papatay? Tingnan din natin ang estado ng pamilya sa kasalukuyang panahon. Ang diborsyo ay naging karaniwan na lamang. Ang pangangalunya ay itinuturing na normal sa maraming lugar. Ang mga relasyong labas sa kasal ay hindi na kino-question. Ngunit malinaw ang sinasabi ng Biblia, huwag kang mangangalunya. Gayunpaman, marami ang nagbubulag-bulagan sa utos na ito. Ang materialism ay isa pang problema sa ating panahon. Tayo ay nabubuhay sa isang lipunang nakatuon sa pagkakaroon ng mga bagay. Ang pagnanasa sa kayamanan at materyal na bagay ay naging Diyos ng marami. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi ninyo maaaring paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Gayunpaman, marami ang mas pinipili ang kayamanan kaysa sa Diyos. Ang kasinungalingan ay naging bahagi na rin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Mula sa maliit na white lies hanggang sa malalaking pandaraya. Ang kasinungalingan ay naging kasangkapan para sa sariling interes. Ngunit malinaw ang utos. Huwag kang magbibigay ng maling saksi laban sa iyong kapwa. Ang kawalan ng pagpapahalagang moral ay hindi lamang nakikita sa mga individual, kundi pati na rin sa mga institusyon. Ang mga pamahalaan ay madalas na gumagawa ng mga batas na sumasalungat sa mga prinsipyo ng Diyos. Ang mga korporasyon ay naghahabol ng tubo sa kabila ng etikal na konsiderasyon. Maging ang ilang relihiyosong institusyon ay lumilihis sa tunay na turo ng Biblia. Ang social media ay nagpapalaganap ng mga maling information at nagpapalakas sa kulturang walang pagpapahalaga sa katotohanan. Ang pornografiya ay naging madaling ma-access na nagpapalaganap ng maling pananaw sa sexualidad. Ang mga kabataan ay nalantad sa mga impluensyang ito ng walang wastong gabay. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng isang lipunang lumalayo sa Diyos. Subalit hindi ito dapat na magulat sa atin. Sinabi ni Jesus, sapagkat sa mga huling araw, ang pag-ibig ng marami ay lalamig dahil sa pagdami ng kasamaan. Ang ating panahon ay nagpapakita ng katuparan ng propesiyang ito. Ngunit may pag-asa pa rin. Hindi pa huli ang lahat. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag sa atin na bumalik sa Kanya. Siya ay naghihintay na tayo ay magsisi at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagbabalik sa moral na pamumuhay ay hindi lamang para sa ating kapakanan, kundi para sa kapakanan ng buong lipunan. Ang kawalan ng pagpapahalagang moral ay isa sa mga pinakamalakas na palatandaan ng huling panahon. Ito ay nagpapaalala sa atin na dapat tayong maging mapagbantay at manatiling tapat sa mga turo ng Diyos, kahit na ang mundo ay patuloy na lumalayo sa Kanya. Kaya ano ang dapat nating gawin sa harap ng lahat ng ito? Una, kailangan nating kilalanin ang ating sariling mga kasalanan at magsisi. Pangalawa, kailangan nating mamuhay bilang ilaw sa gitna ng kadiliman. Ipakita ang daan pabalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating halimbawa. At pangatlo,
kailangan nating ipanalangin ang ating lipunan na ang Diyos ay magkaroon ng awa at ibalik ang mga tao sa kanyang landas. Habang patuloy nating sinusuri ang mga palatandaan ng huling panahon, makikita natin kung gaano kalapit ang pagbabalik ni Kristo. Ang kawalan ng pagpapahalagang moral ay isang malinaw na babala na ang panahon ay maikli na. Tayo ay dapat maging handa, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga mahal natin sa buhay. Ang panahon ng kapighatian ay isang mahalagang yugto na binanggit sa Aklat ng Pahayag. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagsubok, kundi isang serye ng matitinding kaganapan na magiging daan upang ihanda ang mundo para sa pangalawang pagdating ni Hesukristo. Ang panahong ito ay magiging puno ng mga pagsubok, pagdurusa, at pagpapahirap sa mga mananampalataya at sa buong sangkatauhan. Sa Biblia, partikular sa Aklat ng Pahayag at sa Aklat ni Daniel, malinaw na inilarawan ang 7 taong ito ng matinding pagdurusa. Ngunit maraming Kristiyano ang hindi lubusang nauunawaan ang kahalagahan nito. Ang 7 taong ito ay hindi lamang isang simpleng yugto ng kasaysayan, kundi isang panahon na magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang plano para sa sangkatauhan. Unang-una, dapat nating maunawaan na ang panahon ng kapighatian ay nagsisimula sa pagpirma ng isang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at ng isang pinuno na kilala bilang Antikristo. Ito ay malinaw na nabanggit sa Daniel 9:27, kung saan sinasabi na siya ay makikipagkasundo sa marami sa loob ng 1 linggo. Ang 1 linggo dito ay tumutukoy sa 7 taon ayon sa propesiya. Ngunit bakit mahalaga ito? Dahil sa kasalukuyang mundo natin, nakikita na natin ang mga palatandaan ng paparating na panahong ito. Ang mga tensyon sa Middle East, ang patuloy na pagsulong ng teknolohiya na maaaring gamitin para sa pangkalahatang kontrol, at ang lumalaking kawalan ng pananampalataya sa maraming bahagi ng mundo. Lahat ng ito ay nagpapakita na malapit na ang panahon. Habang sinusuri natin ang mga kaganapan sa mundo ngayon, hindi maikakaila na marami sa mga propesiya sa Biblia ay natutupad na. Ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel noong 1948, ang patuloy na pakikibaka para sa Jerusalem, at ang paglitaw ng mga global na sistemang pang-ekonomiya. Lahat ng ito ay mga palatandaan na binanggit sa Biblia bilang mga hudyat ng paparating na panahon ng kapighatian. Ang panahon ng kapighatian ay hindi lamang isang panahon ng pagdurusa, kundi isang panahon ng paglilinis at paghahanda. Sa Pahayag 7:14, mababasa natin ang tungkol sa mga dumaan sa malaking kapighatian at naglinis ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Ito ay nagpapakita na sa gitna ng matinding pagsubok, marami pa rin ang magiging tapat sa Diyos. Ngunit hindi lahat ay makakatagal sa panahong ito. Sa Mateo 24:21-22, sinabi ni Jesus, sapagkat magkakaroon yung malaking kapighatian na hindi pa nangyayari mula sa simula ng mundo hanggang ngayon, at hindi na mangyayari pa. At kung hindi pa ikliin ang mga araw na iyon, walang laman ang maliligtas. Ngunit dahil sa mga hinirang, ang mga araw na iyon ay paikliin. Ang mga salitang ito ni Jesus ay nagpapakita
kung gaano katindi ang magiging pagsubok sa panahong ito. Ito ay hindi isang simpleng krisis o kalamidad, kundi isang panahon ng sukdulang pagsubok sa pananampalataya at katapatan ng mga tao sa Diyos. Marami ang nagtatanong, bakit kailangang dumaan sa ganitong matinding pagsubok? Bakit hindi na lang direktang iligtas ng Diyos ang mga tao? Ang sagot ay matatagpuan sa mismong layunin ng Diyos para sa sangkatauhan. Hindi lamang niya tayo nililikha para sumamba sa Kanya, kundi para maging tunay na mga anak niya na nagmamahal at sumusunod sa Kanya dahil sa ating sariling kalooban. Ang panahon ng kapighatian ay isang huling pagkakataon para sa marami na makilala ang Diyos at tanggapin si Hesukristo bilang kanilang tagapagligtas. Sa gitna ng matinding pagsubok, marami ang makakakita ng kawalang kabuluhan ng mga material na bagay at ang tunay na kahalagahan ng espiritual na buhay. Ngunit para sa mga mananampalataya ngayon, ang kaalaman tungkol sa panahon ng kapighatian ay hindi dapat maging dahilan ng takot, kundi ng paghahanda. Hindi tayo dapat matakot sa kung ano ang darating, kundi dapat tayong maging handa sa anumang pagsubok na maaari nating harapin. Paano tayo magiging handa? Una, sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakasalalay sa mga eksternal na kaganapan, kundi sa ating personal na relasyon sa Diyos. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Diyos. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng mga gabay at babala tungkol sa mga darating na panahon. At pangatlo, sa pamamagitan ng pamumuhay ng isang buhay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, anuman ang kalagayan. Ang panahon ng kapighatian ay hindi lamang isang panahon ng pagsubok, kundi isang panahon ng pagdalisay. Sa gitna ng matinding pagsubok, ang tunay na ginto ay lalabas, at ang tunay na pananampalataya ay mahahayag. Ito ay isang panahon na maghihiwalay sa mga tunay na mananampalataya mula sa mga nagkukunwari lamang. Habang papalapit tayo sa mga huling araw, mas mahalaga na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Hindi tayo dapat magpadala sa takot o pagkalito, kundi dapat tayong manindigan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Dahil sa huli, ang ating katapatan sa Diyos ang siyang magdadala sa atin sa Kanyang kaharian. Kung napapansin mo ang mga kaganapan sa mundo ngayon at nag-aalala ka tungkol sa hinaharap, alalahanin mo na ang Diyos ay nasa kontrol. Wala sa mga ito ang nagulat sa Kanya. Lahat ng ito ay bahagi ng Kanyang plano para sa sangkatauhan. At sa gitna ng lahat ng pagsubok at pagdurusa, ang Kanyang pangako ay mananatili. Hindi kita iiwan ni pababayaan. Kung gusto mong malaman pa ang tungkol sa panahon ng kapighatian at kung paano ito makakaapekto sa iyong buhay, mangyaring i-like at i-share ang video na ito para makatulong tayo sa iba na maunawaan ang mahalagang mensaheng ito mula sa Biblia. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa propesiya at sa mga huling araw.